Imbis na ang mga salita, ungol at palahaw ang lumalabas sa kanyang mga bibig. May mga mata, pero hindi nakakakita. Hindi nakakatayo at nakakagalaw ng mag-isa. Sa kasalukuyan, ito ang kondisyon ni Troy, 6 na taong gulang. Pero hindi ito ang kondisyong kanyang kinalakhan. Siya yung active na bata, talaga pong bibo siya. Sa eskwela, wala kaming problema, hindi niya kami uuwian ng mababang grado. Magmamali po yan, minsan 1 o 2 lang. Halika dito! Sa mga video na ito ni Troy, tulad din siya ng ibang bata. Pero sa video na lang nakuha ng kanyang mga magulang, makikita pang ganito si Troy. Tuluyan na kasing ninakaw ng isang sakit ang noon niyang malakas na katawan at pag-iisip. 8 buwan pa lang ang nakararaan ng makitaan ng pagbabago si Troy. Unti-unting nanlabo ang mga mata niya. Nauuntog na siya, tapos yung may laruan siya kunyari, sa tabi niya na, umiiyak siya, tumatalon-talon na ganyan na hinahanap niya, nandyan lang sa tabi. Ang unay panlalabo lang ng mata, dahil sa tuluyang pagkawala ng kanyang paningin. Ang dating matatas na bata, nagsimula na rin maging utal. Affected na yung pagsasalita niya. 1 to 20, pagdating sa 13, parang kinakain niya na 13, 14, 15, 16, 17, gano'n na lang. Mabilis sa sumunod ang kawalan niya ng kontrol sa katawan. Kung gumagalaw siya na hindi niya makontrol. Tapos, yung paglakad niya, parang unti-unting parang hinahatak niya na yung isang paa. Sa mga pagsusuri, na-discovering meron siyang adrenoleukodystrophy o ALD, isang rare genetic disorder na tumatama sa 1 sa 40,000 tao. Paliwanag ng doktor, nagsisimula ang sakit na ito sa di normal na pagdami ng very long fatty acid o mga enzyme sa dugo dahil hindi ito name-metabolize o nagbe-breakdown sa cells ng tao. Kapag umabot ang dugo sa utak, nagiging lason ito at sinisira nito ang mga myelin sheath o ang cover ng mga neural tissue sa utak at sa nervous system. Sa pagkasira ng myelin sheath, hindi nakadadaloy ang mga impulses mula sa utak papunta sa katawan. Dahilan para hindi na makafunction ang mga senses ng katawan. Classified siya as a degenerative na disease. So pag sinabi natin degenerative, tuloy-tuloy na yung pagkasira ng nervous system niya. So since it's inherited, it's not an acquired disease, talagang anytime magmamanifest siya. Dahil sa mabilis na epekto ng adrenoleukodystrophy kay Troy, hindi na nakakilo si Troy nang walang tulong. Hindi na rin siya nakakanguya ng maayos at sa kalaunan, maaaring maging paralisado na ang buo niyang katawan. Kaso lang siya kasi matapang talaga. Parang inano niya yung lakas niya, nilalabanan niya yung sakit niya. Parang nire-regain niya, pasamantala, pero sa huli, parang hindi niya kaya. Yung parang nagugupo siya, nakita niya nakaano na lang siya. Nakuha ni Troy ang sakit na ito sa genes ng kanyang ina. Sa DNA at chromosomal test, kumpirmadong carrier si Maritoni ng abnormal cells. Ang mga anak lang na lalaki ng carrier tulad ni Troy ang maaaring makakuha ng sakit. Pero ang pangalawa niyang anak na lalaki na si Chloe, 2 taong gulang, positibo rin sa abnormal genes. At posibleng sapitin rin ang nangyari sa kanyang nakatatandang kapatid. Karaniwang lumalabas ang sintomas ng adrenoleukodystrophy sa edad na 4 pataas. Sa Pilipinas, 8 pa lang ang naiulat na kaso ng adrenoleukodystrophy sa National Institute of Health mula 2001. Isa rin dito si John, 15 taong gulang. Lakas ng loob ang pinapakita ng ilang si Yoli sa naiibang kondisyon ng anak. 8 taon na noon si John na magsimulang maramdaman ang epekto ng sakit. Pinapansin yung hirap. Basta kasama ko pa siya. Ipinako na ng karamdaman si John sa lugar na ito at sa kanya ring naipako ang atensyon ng mga magulang. Tanggap ko na rin, kaya sabi ko sa Diyos, huwag muna. Kasi hindi pa ako prepare. Hindi ko pa kaya. Sabi ko, okay lang na ganyan siya. Nakakausap ko pa.
Pero kahit hindi na mapipigilan ang pagkawala ng mga senses ng mga may adrenoleukodystrophy, maswerteng mabagal ang progression ng sakit kay Jan Jan. Sa loob kasi ng 7 taon, simula nang maapektuhan ng sakit, nakakita pa siya ngayon at nakakaintindi pa kahit papaano. Pero kahit iba-ibang progression ng ALD sa tao, ayon sa mga eksperto, walang paraan para ma-reverse ang damage nito sa utak. Kung saan may white, yun yung may problem. So ito yung area natin for vision, na-affect na talaga siya. That's why wala nang vision si Troy. So later on, magpo-progress pa yan until the entire brain is involved. Symptomatic lang siya. Sa ngayon, kinakailangan ng regular na ma-therapy at ma-monitor ng mga doktor, sina Troy at Jan Jan, para maiwasan ang mga infeksyon at komplikasyon. Para kay Chloe, dahil nagsisimula na niyang maramdaman ang sintomas ng sakit, maaaring bigyan ng gamot na nagkakalaga ng 25,000 piso kada buwan para mapabagal ang damage sa kanyang mga neurons. It will not really provide cure, no? But it will definitely slow the progression. So, makakaslow siya ng progression. Tatagal yung buhay ng anak nila. Habang patuloy ang siyensya sa paghahanap ng lunas sa mga ganitong naibang sakit, kinakailangan pa rin na Troy at Jan Jan ang suporta para tuluyang labanan ng kanilang naiibang kondisyon. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako naman yung kapuso, Arnold Clavio, dito sa Emergency. Sisiguraduhin una ang buhay at kaligtasan mo. Sama tayo, magkakaisa.